Ginastos ni Lin Qiang ang 300K para sa kasal. Para bilhin ang 3 generator na to. Nababaliw ka na ba? Naghihintay ang ahente. Para sa down payment ng bagong tindahan natin. Ang pera, sinayang mo lang sa mga basurang bakal na yan. Xiaoya, pakinggan mo ako. Sobrang init. Malapit nang magkaroon ng malawakang brownout. Ang kaibigan ko sa kawanihan ng tubig at kuryente. Tinawagan ako ng palihim kanina. Sa ganitong panahon, lahat ng tao sa syudad ay gumagamit ng aircon. Ang transformer sa kawanihan ng tubig at kuryente. Halos sumusok na. Hindi na kaya. Malapit na silang magkatupad ng sapilitang pagputol ng kuryente. Kapag nawalan ng kuryente, mamamatay lahat ng buhay na seafood. Binili ko ang generator na to para lang mailigtas ang mga paninda natin. Kapag nalampasan natin ang brownout, tayo lang ang mayroon sa buong palengke. Makakakita tayo ng daan-daang libo o milyon. Nababaliw ka na ba sa pera? AMEA, brownout sa init na to? Ano ka ba? Ikaw lang ang matalino, di ba? Zhao Biao, huwag kang sumipa kung saan-saan. Zhao Biao, 300K ang makina na yan. Kapag nasira mo yan, hindi mo kayang bayaran. Ang tindahan mo ay umaasa lang sa oxygen pump para mabuhay. Kapag nawalan na talaga ng kuryente, lahat ng buhay na kaifish mo sa loob, mabubulok lang sa kalsada. Sino tinatakot mo? Ako. 10 taon nang nagbibenta ng seafood. Wala pa akong nanasang malaking brownout. Diyan ka lang sa basurang bakal mo. Hintayin mong mamatay ka. Huwag kang magsalita ang walang kwenta. Isa lang ang itatanong ko sa'yo. Babayaran mo ba o hindi ang down payment para sa bagong tindahan? Ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Dito sa luging tindahan na to. Amuyin ng lansang isda habang buhay? Xiaoya, maniwala ka sa akin kahit minsan. Hindi pwedeng bilhin ang bagong tindahan. Kapag nagka-brownout, mawawala lahat ng puhunan natin. Araw-araw mo akong binobola. Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon, huwag na tayong magpakasal. Xiaoya, bakit ka pa nakikipag-usap sa ganyang tao? Kaka-order ko lang ng pinakabagong bag. Sa kots ko, mag-aircon tayo. Lin Qiang, nagkamali ako sa'yo. Dapat lang na di ka makapag-asawa. Anak, pera yan para sa kasal mo. Ginastos mo lang ng ganon. Umalis pa si Xiaoya. Kung umalis ang asawa, makakahanap pa ng iba. Pero kapag nagka-brownout, at namatay lahat ng hipon sa tangke, tapos na tayo, gawin niyo ang sinabi ko. Ang perang yan ay pinaghirapan mo. Sa lamig ng tubig, mula umaga hanggang gabi. Anak, naniniwala kami sa'yo. Sa galing mo, kung ano ang gusto mong gawin, gagawin namin. Bilisan. Ibuhos ang lahat ng 20,000 kilong premium crayfish sa tank 1. I-full blast mo ang oxygen pump. Samantalahin ang matinding init na ito. Kikita ako na malaki. Gibain ang lumang tangke. Agad maglagay ng makapal na insulation board. Ang mga tangke ng gasolina ng 3 generator. Punuin niyo lahat. Boss, bigyan mo pa ako ng 50 kilong medium-size na hipon. Kumuha ka ng basket at kumuha ka na lang. Ngayon, 20,000 kilong buhay na hipon sa tindahan. Pumili ka lang. 50 kilo, 1,500 lahat. Scan code o cash? Si Boss Zhao talaga, ang lakas ng loob. Sa init na to, sa buong palengke, sa inyo lang ang pinakamaraming paninda. Sa negosyo, lakas ng loob ang labanan. Lin Qiang, ang tagal mo nang nagkakabit na makina. Bakit wala pa ring laman ng tank? Tio Li, kakaiba ang panahon. Ngayon, hindi ako mag-iimbak ng maraming paninda. Hindi ka mag-imbak na maraming paninda. Ano ang kakainin mo? Ang taginit ang panahon para kumita ng pera. Tingnan mo si Zhao Biao doon. Halos masira na ang pintuan sa dami ng tao. Kapag huminto ang makina, libu-libong kilo ng hipon ay mamamatay sa loob ng 1 oras. Mas mabuti ang maging mainga. Lin Qiang, pakinggan mo ang payo ni Tio. Ginawa mo magabakal na yan ang ipon mo. Kung hindi ka agad mag-imbak para makabawi, paano ka mabubuhay? Tio Li, hindi na po kailangan ng payo. Kayo rin po, bawasan nyo ang imbakin nyo ngayong gabi. Huwag na huwag po kayong mag-iimbak ng sobra. Anak, ikaw talaga. Ayaw mong makinig sa mabuting payo. Kukunin ko na ang mga paninda sa kabilang tindahan. Boss Lee, ilang basket ang ibibigay mo sa kanya ngayon? 200 kilo ng piling-piling malalaking hipon. Ayaw ko ng kahit 1 kilo na sobra. 200 kilo. Boss Lee, nagbibiro ka ba? Ang night market ay nakakaubos ng libu-libong kilo sa isang gabi. Gawin mo ang sinabi ko. Si Zhao Biao ay bumili ng 20,000 kilo ngayon. Ang kaunting paninda mo ay hindi pa sapat pa sa ngipin. May pera na, ayaw pang kumita, nagpapahirap lang. Tay, ilabas mo lahat ng reserbang yelo. Sa freezer. Nay, tingnan mo ang selyo ng insulation board. Lin Qiang, kaunting paninda lang yan. Kailangan pa bang maging ganito kahigpit? Kapag nawalan ng kuryente, ang 3 generator na ito, ang magiging buhay ng buong palengke, hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Lin Qiang, may oras ka pa para magbagong isip. Ibalik mo yung sirang makina. Humingi kang tawad kay Kuya Zhao. At makakakuha ka pang kaunting sabaw. Hawakan mo ng maigi ang milk tea mo. Walang utang na loob.
Anong nangyari? Nawala ng kuryente. Lahat ng grupo sa buong distrito ay sumisigaw na nawala ng kuryente. Tumawag agad sa pabrika ng yelo. Kailangan natin ng maaming yelo. Palamigin muna ang tubig. Hello, Boss Lee ba yan? Kailangan namin ng 30 malalaking blokeng yelo. Anong yelo pa? Brownout sa buong lugar. Patay lahat ang mga ice maker ko. Hindi ko nga mapreserba ang sarili kong paninda. Saan ako kukuha ng yelo pa sa iyo? Walang maibibigay. Lahat ng pabrikang yelo sa syudad sarado na. Manghiram ka ng oxygen pump. Manghiram ka ng oxygen pump na de baterya. Tanungin mo yung mga kapitbahay natin. Naubos na lahat ang nahiram. Lahat kasi nawalan ng kuryente. Ngayon, ang presyong bawat battery pump, 5 beses na mas mahal kaysa dati at wala pa ring stock. 20,000 kilo ng paninda. Kung matrap yan ng 2 oras, tapos na ang lahat. Naka-on na ang cooling water pump ng Unit 3. Ang oxygen pump ng Unit 2 ay full capacity na. Normal ang sirkulasyon ng langis. Pwede nang ibaba lahat ang mga roll-up door. Kuya Zhao, magpahinga ka na. Kung ganyan ka magsasahod buong gabi, mapapagod ka ng husto. Hindi pwedeng huminto. Kapag huminto, tapos na ang lahat. Ilang tangke lang ba ang mayroon ka? May 20,000 kilong paninda diyan sa loob. Kanina, nakita ko yung pinakaloob na damo. Hindi na gumagalaw sa ibabawang tubig. Ang baho. Hindi tama ang amoy na yan. Patay na. Patay na lahat. Manahimik ka. Ito ay maliit na bahagi lang sa ilalim. May buhay pa sa itaas. Kuya Zhao, magkumpite na tayo. Magkano ang nawala? Ang puhunan ay 12 bawat kilo. 20,000 kilo, 240,000 lahat. Lahat patay. Kahit may ilang libong humihinga pa. Sa ganitong tubig, buong gabi, iyak na patay na rin bukas ng umaga. Boss Zhao, tingnan mo yung generator sa kabila. Parang pamilyar, di ba? Boss Zhao, buksan mo na, kukunin na namin ang paninda. Anong amoy yan? Ang baho. Zhao Biao, anong nangyari sa paninda mo? Tioli, di ba nag-brownout kagabi? Ilang oras na walang oxygen. Medyo nahirapan huminga ang crayfish. Umuwi ka at ilagay sa malinis na tubig ng kalahating araw. Makakabawi pa yan. Niloloko mo ba ako? Ang ulo ng crayfish, lumuluwag na. Patay na yan. Pinapakuha mo ako ng patay na crayfish. Para gawing street food sa night market. Kapag may isang customer na nagkasaki, ang reputasyon ko sa buong buhay ko, masisira ng tuluyan. Tioli, hindi naman ganoon kalala. Tanggalin ang ulo at buntot. Pritohin sa malakas na apoy. Hindi malalaman ng customer. Wala kang konsensya. Ayokong kumita sa ganyang paraan. Hindi ko talaga kukunin ang mga paninda mo ngayon.
Ioli, ang aga mo naman. Gaano karami ang kukunin mo ngayon? Ay. Anong amoy yan? Sino bang kanal ang sumabog? Ate Zhang, huwag ka nang kumuha ng basket, tapos na ang lahat. Lahat ng 20,000 katis, patay na. Malagkit na ang kubig, paano pa ibebenta yan? Boss Zhao, nandito na kaming lahat. Malinaw naman ang sitwasyon. Wala na ang mga paninda mo. Yung down payment na binayaran namin kahapon. Ibalik mo. Ibalik ang pera. May 5 reservation ako ngayong gabi. Puro crayfish ang order. Kung wala kang suple, kailangan kong pumunta sa ibang lugar para bumili ng mahal. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Ibalik mo agad ang 5,000 pesos na down payment ko. Nagbayad ako ng 3,000 down payment. Zhao Biao, hindi sa ayaw naming tumulong. Pero hindi talaga namin kayang tanggapin ang mga patay na hipon. Ibalik ang pera. Ibalik ang down payment. Mga boss, mga kapitbahay, agabi, nawalan ng kuryente sa buong distrito. Tunay na kalamidad ito. Magkaintindihan naman tayo, di ba? Bababaan ko na lang ang presyo ng mga panindang ito. 5 pesos per kati na lang sa inyo, okay ba? Kahit ibigay mo ng libra, wala nang kukuha niyan. Kapag may namatay dahil diyan, ikaw ba ang mananagot o ako? Sa negosyo, may patakaran, magbayad ka. Kumuha ka ng magandang paninda, kung hindi mo maibigay, ibalik mo ang pera. Xiaoya, ikaw ang nasa cashier, ilabas mo ang libro ng account. Ibalik mo agad ang pera namin. Ha? Huwag niyo akong hanapin. Katulong lang ako sa pag-a-account. Wala sa akin ang pera. Nasaan ang pera? Nung dumating ang mga paninda kagabi, para makuha ang pinakamababang presyo, 240,000. Buong bayad na ipadala na sa farm sa itaas. Wala ng pera. Ang 240,000, lahat na ibuhos sa tumpok ng patay na crayfish na yan. Nasaan ang kakayahan mong harapin ang panganib? Ni isang backup na generator, hindi ka man lang bumili. Ano ka ba, nagpapanggap na malaking boss? Xiaoya, sa card mo, wala pa bang 100,000 na time deposit? Ilabas mo muna, pampaikot lang. Kapag naibalik lang ang down payment ng mga boss, bukas, hahanap ako ng mahihiraman ng pera. Siguradong double ang ibabalik ko sa'yo. Nababaliw ka na ba? Pera ko yan. Buhay ko yan. Ikaw ang nagtapon ng pera mo sa patay na tubig. Bakit ako ang magpupuno ang butas mo? Kahapon, sinabi mo pang kalahati ka sa negosyong ito. Nang kumikita ka pa lang yon. Ngayon, hindi mo na nga maibalik ang down payment. Wala na tayong anumang koneksyon. Ay, ano yon? Tara. Lynn. Buhay lahat. Lahat buhay. Ang temperatura ng tubig, ang kulay, perpekto. Boss Lin, ang galing mo talaga. Brownout sa buong syudad. Pero nakagawa ka ng parang yelo dito. Tioli, et Zhang. Kahapon, pinayuhan ko kayong huwag masyadong mag-imba. Ngayon, mukhang hindi kayo nakapaghanda ng husto. Huwag mo nang banggitin. Kahapon, nakita kong marami ang stock ni Zhao Biao. Akala ko tama lang sumunod sa malaki. Sinong mag-akala na magkakaroon ng brownout sa init na to? Lynn, saludo ako. Talagang saludo ako sa iyong gayon. Boss Lin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May 5 reservation ako ngayong gabi. Hindi pwedeng walang maihain. Lahat ng paninda mo sa tangke.
bibilhin ko lahat. Ete Zhang, hindi ka ba sumusunod sa patakaran? Kung bibilhin mo lahat, ano na lang ang kakainin namin? Ang kainan ko ay magdiriwang ng unang anibersaryo ngayong gabi. At ang specialty namin ay maanghang na crayfish. Boss Lin, bigyan mo ako ng 100 kilo. Ang matitira, paghatsyan nyo. Mayroong tinatawag na first come, first serve. Ako ang unang pumasok. Lin, timbangin mo ako ng 80 kilo. Magta-transfer ako agad. Bigyan mo ako ng 50 kilo. Gusto ko ng 30 kilo. Huwag kayong magtulakan. Yung basket ko, nayurakan nyo na. Lin. Alam ko, ngayon, itong buhay na crayfish ang tanging meron sa buong syudad. Dati, 25 bawat kilo. Ngayon, bibili ako ng 40. 40 bawat kilo. Bigyan mo ako ng 50 kilo. Pinapataas mo ang presyo. Kung 40 ka, ako 50. 50 piso bawat kilo. Boss Lin, timbangin mo na agad para sa akin. 50 piso bawat kilo. Pag-uwi, lulutuin at ibebenta sa mga customer. Magkano kaya? Hindi ba yan sisira sa pangalan ko? Tio Lin, wala akong ganoong kalaking cash. 45, pwede ba? Ako, 55. 60. Bibigyan ko ng 60. Basta masalba ko lang ang mga customer ko sa private room ngayong gabi. Kahit malugi ako, ayos lang. Ibaba nyo lahat ang mga cellphone nyo. Lin, kung hindi ka kontento sa presyo, pwede pa tayong mag-usap. Hindi na kailangan mag-usap. Ako si Lin Qiang. Sa pagnenegosyo, hindi ako nagpapa-auction o kumikita sa kalamidad. Hindi ko kayang gawin yan. Lin, anong ibig mong sabihin? Kahapon, 25 bawat kilo ang puhunan. Ngayon, 25 pa rin. Walang dagdag kahit isang kusing. Boss Lin, magkano ulit ang sabi mo? 25, original na presyo. Lin, nababaliw ka na ba? Ito na lang ang tanging buhay na crayfish sa buong lugar. Kahit ibenta mo yan ng 80 kada kilo, bibilhin pa rin namin yan kahit masakit sa bulsa. Ito ay daan-daang libong kita na itinatapon mo lang sa tubig. Kumita ng daan-daang libo. Tapos, kung ibebenta ko sa inyo ng 80 ngayon, pag-uwi nyo, tataasan nyo ang presyo at mawawalan kayo ng customer. O malulugi kayo at magsasara. Lahat tayo rito sa night market ay naghahanap buhay. Kung magsara lahat ng tindahan nyo, sino ang pagbebentahan ko ng mga paninda ko bukas? Ang negosyo ay hindi lang para sa isang araw. Sisiguraduhin kong may mailuluto kayo ngayon. Sa susunod, ako na ang magiging suki nyo. Ito ang kinatawag na pangmatagalang lakas. Boss Lee, isa kang tunay na lalaki. Dahil sa sinabi mo ngayon, lahat ng seafood sa aking kainan. Basta mayroon ka rito, hindi na ako pupunta sa iba. At Lin, ganoon din ang sasabihin ko. Dati, dahil sa mura, doon ako sa kabila kumukuha ng paninda. Bulag ako noon. Ngayon, kahit mas mahal pa ng piso o 2 ang hipon mo rito. Ate, sayo na rin ako palaging kukuha ng paninda. Ako rin. At ako rin, kay Boss Lin na ako palagi kukuha. Ngayon, mayroon lang akong 100 kilo dito. Kaya hati-hatiin na lang natin para lahat mayroon. Ete Zhang, yung 5 table mo na may reservation. 2 serving bawat table. Kaya 15 kilo yan. Sisiguraduhin kong saktong 15 kilo yan. Sige, ikaw na ang bahala sa paghati. Basta mayroon lang para sa mga reservation. Kuya Wang, yung anniversary celebration mo, hindi pwedeng mawalan ng pangunahing putahe. Bibigyan kita ng 20 kilo. Sapat na yan. Sakat na. Ipirin mo lang sa pagbenta. Talagang sapat na yan. Tio Lee, maliit lang ang pwesto mo. Karaniwan, 15 kilo lang ang nabebenta mo sa isang gabi. Ngayon, 0 kilo lang ang ibibigay ko sa'yo para maubos mo agad at makauwi ka na ng maaga. Mabuting bata ka. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo, anak. ₱25 bawat kilo. Hindi sobra. Hindi kulang. Sa loob lang ng kalahating oras, lahat ng 100 kilo ng piling-piling hipon ay naipamahagi na. Bawat isa sa mga dumating ay nakakuha ng sapat na paninda para sa kanilang operasyon ngayong gabi. Sa harap ng tindahan ni Lin Qiang, ang mga dekuryenteng tricycle ng mga may-ari ng kainan, isa-isang umalis ang mga sasakyan. Muling bumalik sa katahimikan ang kalye sa umaga. Ganap ng sumikat ang araw. Ang matinding sikat ng araw ay muling nagpapainit sa kalsada. Magkadikit ang kalsada. Si Zhao Biao ay parang isang estatwa. Nakatayo lang sa tabi ng kanyang mga tangke, na umaalingasaw sa amoy ng patay na hipon. Sa kabilang kalsada, malinaw niyang nasaksihan ang lahat ng nangyari sa tindahan ni Lin Qiang. Ang mga patay na hipon sa lahat ng tangke, na ibinenta sa orihinal na presyo, daan-daang libong halaga ng paninda, at ang tuluyang pagbagsak ng kanyang reputasyon. Ang matinding pagkadismaya ay parang mabigat na bato na pumipiga sa kanyang dibdib.
kung wala ring maibibentang hipon si Lin Qiang. Kung lahat sila ay huminto, hindi lang sana siya ang nag-isang talunan. Kuwang, sapat na siguro ang ilang CCT para sa seguridad. Pinagawa mo pa si Maestro Wang na gumamit ng ganitong klase ng high-strength rebar na ginagamit sa tulay para takpan ang tatlong generator. Hindi ba't ay na yan? Hindi ba't ay na yan? Tay, ang CCT ay para lang sa paghahanap ng salarin pagkatapos ng insidente. Hindi nito mapipigilan ang paninira bago pa man mangyari. Maestro Wang, ang ventilation opening sa likod ay dapat may sapat na sukat, pero ang kagitan ng grid ay hindi dapat lumampas sa 3 sentimetro. Boslin, kalahati na ng buhay ko ang ginugol ko sa welding. Dito sa kalye natin. Pero ngayon lang ako nakakita ng nagpapagawa ng generator. Ihinang na parang pangkulungan. Pero 30 mm na pinatibay, solidong bakal na may thread. Kahit pag gumamit ng malaking cutting machine, abutin ng ilang oras bago makagawa ng ilang butas. Grabe naman ang gastos mo sa pader na yan. Kailangan ko ng matibay na suporta. Ihinang mo itong 3 lock sa dobleng pinto. Ihinang mo sa pinakaloob na uka, para walang tuol na makakakapit sa lock. Wu, all steel, anti-theft lock. Kung mawala ang susi ng lock na to, kahit ako, kailangan kong gumamit ng high-temp welding torch para dahan-dahang tunawin. Six, ikaw na bahala. Ikaw na magtakda ng bayad. Ngayon, kahit lamo, hindi makakapasok sa hawla mong bakal. Lin Qiang, magkakapitbahay tayo. Sino naman ang gagawa ng ganyang kasamang bagay? Sino ang pinoprotektahan mo? Tay, daan-daang libong puhunan ang nakalabas. Madaling mag-ingat sa mabay, pero mahirap sa inggit. Kapag wala ng kagipilian ng tao, mas nakakatakot ang inggit kaysa sa anupaman. Hello? Boss Zhao. Nabalitaan namin ang power outage sa buong syudad ngayon. Pero alam mo ang patakaran ng aming farm. Alam mo yan. Era muna, bago ang malaking order. Kuya Wu, alam mo naman ang sitwasyon ko. 20,000 kilo ng paninda, lahat patay na sa tangke. Problema mo yan. Wala akong kinalaman diyan. Ang 240,000 na bayarin. Sabi mo kahapon, babayaran mo ng buo ngayon. Bukas ng 8 yem, ang armored car ng farm. Pupunta sa tindahan mo para kolektahin ang cash. Kung patay na ang utang. Kuya Wu, bigyan mo ako ng 2 araw. 2 araw lang, pagbalik ng kuryente. Ayusin ko agad ang mga patay na hipon. Mag-stock ulit ako. Makakabawi ako. Ang patakaran ay patakaran. Bukas ng 8 yem, 240,000 kasama ang interest. Kung hindi mo mabayaran, ang tindahan mong may 2 pinto. Hindi na sayo. Ihanda mo ang kontrata ng paglilipat ng tindahan. Bakit may paninda pa rin si Lin Qiang? Bakit? Si Lin Qiang lang ang kumikita sa buong kalye. Kung magpapatuloy si Lin Qiang sa pagde-deliver bukas, ang mga may-ari ng night market ay kakapit ng husto kay Lin Qiang. Hindi lang matatalo ang 240,000 na to, kundi mawawala rin sa akin ang kontrol sa kalye na tumagpakailanman. Kung masisira lang ang isa sa mga makina, mapuputol ang supply ng kuryente sa tindahan ni Lin Qiang. Daan-daang kilo ng hipon ang mamamatay dahil sa kakulangan ng oxygen. Hindi lang ako ang magiging nag-iisang talo at walang natira. Kailangan itong itigil. Dapat huminto na lahat. Xiao Qiang, hating gabi na. Anong tinititigan mo sa screen? Di ka pa ba matutulog? Malapit na. Anong malapit na? May dumating nga. Ang tindig, parang si Zhao Biao sa kabila. Maliban sa kanya, walang ibang tao sa buong kalye ang di makatulog sa ganitong oras. Sa loob lang ng ilang segundo, ang mga hipon sa tindahan ni Lin Qiang ay magiging katulad din ng 20,000 katis ng patay kong hipon.
Ano to? Air raid shelter? Sinong gagawa ng ganyan sa generator? Magwe-welding ng purong bakal na ginagamit sa tulay? Isang hawla na bakal? Ah, putulin mo. Paano nangyari yan? Paano to nangyari? May pinto, may kandado. Huwag na nating pag-usapan ang pagpasok ng malaking gunting. Kahit ang pinakamaliit niyang daliri, hindi talaga makapasok ang dulo. Xiao Qiang, may foresight ka talaga. Kung di mo ipinawelding yang hawlang bakal, malaki sana ang lugi natin ngayong gabi. Tay, umupo ka na lang sa itaas. Hindi kayang putulin ng gunting na yan. Ang solidong bakal na ginagamit sa pundasyon ng tulay. Magtipid ka na lang ng lakas. Matinding kahihiyan, ang takot mula sa kawalan ng pag-asa. Agad na winasak si Zhao Biao, ang huling depensa sa isip niya. Tiningnan niya itong matibay na pader na bakal. Tapos, lumingon siya sa kabilang kalye, sa sarili niyang tindahan na umaalingasaw, puno ng patay na hipon at utang, ang 240,000, at ang maniningil na darating ng 8 AM para kunin ang tindahan. Ang karanasan niyang ipinagmamalaki, ang mga salitang panunuya niya kay Lin Qiang, ngayon ay naging panunuya sa sarili niya. Hindi sila magka-level na kalaban, hindi lang siya natalo sa swerte, kundi pati sa utak, at sa pananaw. Umupo si Zhao Biao sa malamig na semento. Tinitingnan ang malaking gunting na bakal sa sahig na may tupi. Nagsimulang manginig ng husto ang balikat niya. Sa lalamunan niya, may lumabas na tunog na parang ungol ng hayop, na malapit ng mamatay. Wala na lahat. Lumakas ng lumakas ang ungol, hanggang sa naging malakas na iyak ng pagkabigo. Tinabunan ni Zhao Biao ang mukha niya. Sa harap ng hindi niya kayang lampasan, na antiryot na bakal na kulungan, umiyak siya ng malakas. Puno ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi ang iyak niya. Xiao Qiang. Ang sakit naman ng iyak niya. Bababa ako para tingnan. Baka may mangyari. Huwag na, hayaan mo siyang umiyak. Puno ang isip niya ng inggit at pagkabaliw. Pagkatuyo ng mga luha niya, saka lang siya makakapagpakalma at maintindihan kung saan siya nagkamali. Bukas ng umaga, makikipag-usap ako sa kanya. Kung handa siyang aminin ang mali at magbago, bibigyan natin siya ng pagkakataon. Pero kung pilit pa rin siya sa kanyang katangahan, ipapadala na natin sa pulis. Zhao Biao, oras na. 240,000, full payment. Pera o kuryente. Kuya Wu, tignan mo, patay na lahat ng nasa pool ko. Kuya Wu, tignan mo, patay na talaga lahat. Di ko talaga kayang magbayad kahit piso. Dinala pa ng babaeng yun ang huling 100,000 ko. Patakaran ng farm. Sinabi ko na to kahapon gabi. Kung walang bayad, ang shop mo ang kapalit. Pirmahan mo tong transfer agreement. Kunin mo ang natitira mong gamit. At umalis ka na. Kuya Wu, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Pagbalik ng kuryente, maghihiram ako kahit saan para mabayaran kita. Walang magkapautang sa taong lugi na. Ayoko ng paluso. Pirmahan mo na ngayon. I-accept na namin agad. I-clear na namin ang lugar. Kung di ka pipirma, patay na ang negosyo mo. Iwan na namin sa abogado. Kukumpiskahin namin lahat ng ari-arian mo. Ilalagay ka namin sa listahan ng mga di mapagkakatiwalaan. Sandali lang. Boss Lin. Ito ay utang ng aming farm kay Zhao Biao. Bakit ka nakikialam? Kuya Wu, hindi niya mababayaran yan ngayon. Pero hindi mo pwedeng kunin ang tindahan niya ngayon. Lin Qiang, tinuturuan mo ba ako? May utang siyang 240,000. Paano niya babayaran yan? Ito ang sales record ng tindahan ko nitong nakaraang 2 araw.
Yung 3 heavy-duty generator sa tapat, kasamang 30 high-standard insulated cold storage tanks. Ako lang ang nagsusupply sa buong night market ngayon. Tapos, Ako ay isang premium na customer. Ang 240,000 na utang ni Zhao Biao sa'yo, ako ang magbibigay ng ganap na garantiya para sa kanya. Bigyan mo siya ng 3 araw. Kung hindi pa rin niya mabayaran sa loob ng 3 araw, ako ang haharap sa'yo. Kunin mo ang mga makina ko bilang pambayad. Lin Qiang, nababaliw ka na ba? Magkalaban ang magkaparehong negosyo. Kagabi, gusto pa niyang sirain ang mga makina mo. Patay na siya ngayon. Ikaw lang ang nag-iisang negosyo sa apat. Isusugal mo ang lahat ng ay-arian mo, para lang iligtas ang kalaban na gustong pumatay sa'yo. Nag-iisang negosyo. Iyan ay dead end. Sa buong night market. Kung ako lang ang may tinahan ng produktong dagat na bukas. Kung ako lang ang bukas na tinahan ng pagkaing daga. Unti-unting mawawala ang mga customer. Dapat may pamilihan ng pagkaing daga. Kapag sabay-sabay tayong may ilaw, doon lang darating ang mga customer. Ito ang tinatawag na commercial sense. Ang pagkuha ng isang sirang tindahan na puno ng patay na hipon ay napakahirap gawing pera. Kailangan pa na malaking gastos sa paglilinis. Pero kung may Lin Qiang, ang taong ito na kumikita ng malaki araw-araw, bilang kogorantor, ang patay na utang na ito ay magiging ganap na ligtas na pera. May lakas ng loob si Boss Lin. Tinatanggap ko ang garantiya mo. Pagkatapos ng 3 araw, ang 240,000 prinsipal at interes ay hindi dapat mabawasan ng kahit 1 sentimo. Tara na. Ikaw, bakit mo ako niligtas? Kagabi, sinubukan kong sirain ang makina mo. Narinig ko ang tunog ng pagkaputol. Ang malaking gunting mo. Ang dalawang ito ay ang ilalim na tangke ng temperatura. Nakita ko ang kulay ng tubig. Hindi pa tuluyang umitim ang tubig. Ang mga hipon sa ilalim ay malakas ang buhay. Nakahinga pa sila. Pero kung 2 oras pa silang may ipi, kahit ang pinakamakapangyarihang Diyos ay hindi na sila maililigtas. Ibaba mo ang iyong main switch. Tay, ikabit mo yung linya. Ikonekta sa main power. Seg. Umatras kayo. Gumagalaw na. Gumagalaw na sila. 4,000 kilo. At least 4,000 kilo ng buhay na crayfish ang nasagip. Ang 4,000 kilong crayfish na, 2. Ito ang puhunan para makabangon si Zhao Biao. Ito ang buhay pa mabayaran ang 240,000. Ah, pesensya na. Masama akong tao. Kapatid Lin, Huwag ka nang magdrama. Ang kuryente, araw-araw ang bayad. 50 kWh kada oras. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapan sa pera. masama akong tao. Dati, bulag ako. Lagi kitang pinapahirapan. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 araw na to, gagawin ko ang lahat para maibenta ang mga to. Hindi kita hahayaang magdusa para sa akin. Itapon lahat ng patay na hipon. Linisin ang tindahan ng 3 beses gamit ang disinfectant. Hindi ko tinitingnan ang nakaraan mo. Ang tinitingnan ko lang ay kung ang kalye natin makakapagnegosyo ng may dignidad sa hinahara. Ang mga kompetensya ay hindi kalaban. Sa init ng tag-araw na to, sa dami ng night market sa buong syudad, kahit ako lang ang tindahan, kahit masunog pa ang generator, hindi ko kayang tanggapin lahat ng order. Sa negosyo, kailangan may tiwala. Kung masira ang pangalan ng kalye na to, lahat tayo magugutom. Kapatid Lin, huwag kang mag-alala sa 4,000 katis na buhay na crayfish. Muli kong titimbangin at pipiliin. Kahit isang patay na hipon,
Ako mismo ang ngunguya niyan. Hinding-hindi ko ibebenta sa mga may-ari ng kainan. Sundin ang tamang daan. Nagsisimula pa lang ang tag-ini. Mas mahalaga ang pagsunod sa patakaran kaysa anupaman. Bilisan nyo, magtrabaho na. Ang mga may-ari ng night market food stalls, kailangan pa nilang kumuha ng paninda mamaya. Zhang, tingnan mo ang galing ni Xiaolin. Ano ang tawag dito? Ito ang tinatawag na malaking pananaw. Kung siyang magsusupply sa ating kalye, kahit bumagsak ang langit, may kumpiyansa tayong magbukas na ating mga kainan. Zhao Biao, basta pumayag si Lin Qiang. Pupunta kami sa'yo mamaya para kumuha ng paninda. Huwag mo na kaming lokohin ng patay na paninda. Zhang. Ngayon, lahat ng paninda ay ayon sa patakaran ni Boss Lin. Kung kulang sa timbang, 0 bises ang babayaran ko sa'yo. Hahaha. Sa wakas, umayos ka na, bata ka. Huwag mo naman akong biruin. Sa ilalim ng isang lumang puno ng akasya sa labas ng pulutong, tahimik na nakatayo si Xiaoya sa anino. Kahapon, dala niya ang kanyang ipon. Pumunta siya sa mga mamahaling tindahan sa sentro ng syudad. Pero nalaman niyang kung wala kang 300,000, hindi ka talaga makakapasok. Sa mundong iyon, bumalik siya para tingnan si Lin Qiang. Kung bangkaote na ba ito, pero nakita niyang si Lin Qiang ay pinalilibutan ng lahat. Kahit ang mortal niyang kaaway na si Zhao Biao ay sumusunod sa kanyang utos. Si Lin Qiang ang nagmamaneho ng throttle ng generator. Wala siyang suot na anumang branded. Pero lahat ng tao sa buong kalye ay humahanga sa kanya. Ang matinding pagsisisi ay bumalos sa buong katawan ni Xiaoya. Ang 300,000 na iyon ay pinilit niyang ipatabi kay Lin Qiang. Pero ang tunay na makakapagpabago sa 300,000 na iyon para maging gintong bundok, ay ang kalaman at tibay ng loob ni Lin Qiang. Asya. Para lang sa isang branded na bag at panlabas na karangyaan, ay sinayang ang tunay na sandigan niya. Ay, may kuryente na. Mga katindahan, may kuryente na. Pero paano na ang negosyo pagkatapos nito? Kailangan natin ng patakaran. Kuya Lin, ikaw na ang magtakda ng tono. Paano pipirma? Ang nakasulat sa papel na ito ngayon, ay tinatawag na alyansa ng tapat na produktong dagat ng lumang kalye. May 3 mahigpit na patakaran. Una, patay na isda at hipon, hinding-hindi papasok sa kusina ng kainan. Pangalawa, pag may matinding panahon, hindi magtataas ng presyo ang alyansa. Pangatlo, magtutulungan tayo. Kung sakaling may maputulan ng pondo sa hinahara, kung masira ang kagamitan, sasagutin ng alyansa. Ang mga makina sa pagkuha ng paninda ay ibabahagi. Pirmahan ng mga sumasangayon. Mula ngayon, ang ating kalye ay magiging isang tata. Ano pa ang isipin? Lin Qiang, tumingin ka. Ako, si Tioli, ang unang pipirma. Magseg ng kasunduan sa pagbili. Ako ang pangalawang pipirma. Ang mga customer sa private room ay alyansa lang ang kikilalanin. Bigyan niyo ako ng pwesto. Ang seafood ng aking kainan mula ngayon. Lahat ay sa alyansa na. Kuya Lin, dahil sa tapang mo, at sa tulong ng lahat nitong mga nakaraang araw, kahapon ng hapon, ang 240,000 utang. Nabayaan ko na lahat. Mula ngayon, ang tindahan ko ay susunod lang sa iyo. Huwag na kayong tumayo. Naitatag na ang mga patakaran. Ang buhay ay dapat pa rin maging masigla. Kumain kayo ng pakwan para palamig. Mula sa buong syudad, ang mga may-ari ng restaurant na bumibili, dala ang kanilang mga order slip, diretso sa bagong tatag na ito, at lubos na kinikilalang alyansa ng tapat na produktong dagat, Water Product Center. Tumigil ang ingay ng makina, ngunit si Lin Qiang, habang tinitingnan ang walang katapusang daloy ng tao, alam niyang ang kanyang imperyo sa negosyo, ay nagsisimula pa lang.